Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Atin pong pag-usapan itong interview kay Elizabeth Zimmerman, ang dating asawa ni former President Rodrigo Duterte. Ganun na rin yung sinabi ni VP Sara. Dahil napansin po natin na ang pamilyang Duterte ay sunod-sunod na po ang kanilang pagbisita sa The Hague, the Netherlands. Mga kababayan, kung naalala po ninyo, talagang very desperate po itong kampo ng Duterte na makakuha po ng interim release. Ang sa atin pong palagay dyan, talagang malubha po ang kalagayan ng dating Pangulo ngayon, mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayong i-shoutout sa lahat po ng aking mga viewers and followers. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating maliit na channel, mga kababayan. Yan, balikan na po natin. Sinabi ni Elizabeth Zimmerman na butot balat na po si Digong. Ako po'y naniniwala dyan. Sa pahayag ng kanyang former wife or ex-wife ni former President Rodrigo Duterte. Sabi niya din po, ito po ay nakakaagaw po ng pansin, yung pong pagtigil niya na po sa pag-inom ng gamot or meds. Sabi niya na he's off his meds. Ibig sabihin, tinigil niya na po ang pag-inom ng gamot. Hindi po natin alam, sigurado po yan. It is a personal choice. Choice na po yan ni Digong, dating Pangulong Duterte, na huwag nang uminom ng gamot. Dahil yung mga doktor, usually po ini-encourage po nila ng religious na pag-inom ng gamot. Pero nakikita po natin na siguro napagod na ang dating Pangulo at ayaw niya na pong uminom ng gamot. Siguradong meron pong halong depression yan, mga kababayan, at saka he is lonely for sure dahil napakalayo ka sa iyong pamilya, nag-iisa ka lang. Wala na sa iyo ang buhay. Hindi na mahalaga. So at this point, mga kababayan, alam po nating nangangayayat na siya ng husto. Sobrang payat na po siya. Hindi po natin makitaan ng mga bagong photos, mga kababayan. Hindi po sila naglalabas ng mga pictures ng dating Pangulo. Kaya, I believe, naniniwala po tayo sa sinasabi ni Elizabeth Zimmerman na dating asawa ni Rodrigo Duterte. Yan, mga kababayan. So yan, para po sa atin, the former president gave up the fight. Yan po ang basa po natin dito. Para po sa kanya, wala nang hope, wala nang pag-asa. Lalo pa, rineject po ang kanilang request na magkaroon po ng interim release sa isang third country, mga kababayan. Pero hindi po siya pinayagan dahil nga po sa mga iba't ibang dahilan ng prosecution, mga kababayan. Ng prosecution team, yan. Kaya, nakikita po natin na he gave up the fight, na alam niyang wala ng pag-asa, kaya minabuti na lang niya na itigil na ang pag-inom ng kanyang gamot. Alam niyo, mga kababayan, pag itinigil mo ang pag-inom ng gamot, abay, tinatawag na lang po itong care and comfort. Yan, mga kababayan. Care and comfort na lang hanggang sa tuluyan ng mabawian ng buhay ang isang tao. Yan po ang nakikita po natin na nangyayari sa loob ng selda ni dating Pangulong Digong. Sabi ni Elizabeth Zimmerman, most of the time, he's just watching TV at natutulog. Yun na lang po ang kanyang ginagawa. Nanonood ng television, natutulog. Yan. Ibig pong sabihin talagang
hindi na po siya healthy, ang kanyang katawan ay pabagsak na. Tinanggap na niya. And he decided na wag nang uminom ng gamot. So, ibig sabihin, talagang doon na po talaga dediretso. Kaya, tama po yung hinala po natin na kaya desperado po sila noon. Last week po ba yun na talagang naghahanap po sila ng bansa na kung saan siya po ay magkakaroon ng temporarily natitira sa isang bansa kung siya ay hahayaan. Pero wala pong may gusto na kumupkup sa kanya. Puro ayaw ang Australia, ang Belgium, etc. Kaya alam po natin na pabagsak na. He is declining. The former president is declining at this point, mga kababayan. Kaya mabibigla na lang po tayo na maybe one day baka na maalam na po siya. At ganyan din po ang pahayag ni VP Sara Duterte. Yung po interview sa kanya na yun nga, nangayayat na at may habilin na at pinag-uusapan na about cremation. At ang sabi daw niya, ang habilin niya kay Inday Sara na wag nang iuwi ang kanyang bangkay sa Pilipinas pag once cremated. Doon na lang daw sa Netherlands, wag nang iuwi ang kanyang abo sa Pilipinas. Yan ang kanyang habilin kay BP Sara Duterte. Hindi ko po alam kung napanood po ninyo yung interview kay BP Sara Duterte. So mga kababayan, maliwanag na itong pamilya ng Duterte ay talagang naghahanda na po. Naghahanda na po sa posibleng pagpanaw ng dating Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, wala po tayong magagawa. Ganito po talaga ang buhay. At isipin po natin na ang dating Pangulo ay may kaso na hinaharap ngayon. At marami pong mga nagreklamo sa kanya, yung po mga pamilya po ng mga EJ case. Kaya ang masasabi lang po natin dito, wala po tayong magagawa. Ito po ay kanyang kagustuhan. Kung ito na po ang, kung gusto niya na pong bigyan ng end ang kanyang buhay, siguro po na nakikita po niya na it's hoping against hope. Wala na pong pag-asa na makalabas po siya. Considering his age, mga kababayan, considering the length of trial, mga kababayan. Sabi nga ni Attorney Conti, baka ang pinakamabilis mga nasa 2 to 3 years. So, ilang buwan pala nakakalipas. At alam naman po natin na hindi po healthy si dating Pangulong Digong, kaya mahirap po na mahintay yung ganong katagal pa na panahon, 2 to 3 years. Sa loob ng bilangguan, ikaw ay depressed, hindi ka makakain, malayo ka sa pamilya, hindi ka masaya. Kaya expected na babagsak talaga ang iyong pangangatawan. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Update. Ito po ang nababalitaan po natin ayon po sa pahayag ng mga kapamilya ni former President Rodrigo Duterte that he is not well, that he is declining. Alright mga kababayan, sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking mumunting channel. Suportahan po ninyo ang Manong Rayban channel. Marami pong salamat sa inyo. Have a good day to everyone.